tatag na basketball career. Yung assistant coach sa atin, si Mr. Longgalong, nagtanong siya kung saan yung bahay ni Jason Castro. Ako yung napagtanungan. Sabi ni assistant coach, bukas, ayusin mo na yung papel mo. Pagkatapos, punta ka ng PCU, mag-report ka na. Sabi ko, huwag ka nang sasama kasi baka mawala ka sa Maynila, kako. Ma, pagkakataon ko na ito, kanya. O sige, kung gusto mo, ikaw ang bahala. Kaya pag alis niya dito sa amin, wala akong ginagawa kung hindi lang magdasal. Yung time na yun, nasa PC ako, parang gusto ko lang magtapos ng college. Kasi nakita ko nung time na yun sa PBL, ang daming kakompetensya, parang ang daming magagaling. So, na-realize ko na kailangan ko rin huwag pabayaan itong pag-aaral ko. So, nung nakita ko naman na may chance ako sa, yun nga, sa basketball, parang nag-focus ako sa basketball talaga. Sa pangalawang taon niya sa Philippine Christian University, nakatikim agad si Jason ng NCAA Championship. At doon niya napagtanto na mayroon nga siyang maibubuga sa loob ng basketball court. Nag-start yun nung nag-champion kami sa BCU. Parang, yun nga, sinabi nila sa akin na may potential ka, so work on your game. And then, dun pumasok sa isip ko na, okay, parang may chance ako mag-PBL. And then, after PBL, parang PBAs. Actually, sa NC pa lang yata, ganun na siya maglaro eh. Siguro, lumaki lang ng konti yung katawan niya ngayon, pero ganun pa rin, di pa rin nagbabago. Nung nag-champion kami, doon nagsimula. Nakapaglaro kami ng PBL, nagkakaroon kami ng konting salary. So, yun yung pinaka-meet siya talaga nung basketball career namin. Even when I was watching him, the first time I saw him was in NCAA with PCU. The first time, I already caught my eye. I kept an eye on him until he went to the Singapore Slingers. Mula sa kanyang pagkakbang sa collegiate at amateur ranks, nakatapak na rin si Jason sa pinaka-engranding liga sa bansa. Malaking bagay na ang makaabot sa PBA. Pero ibang usapan ang manatili sa pambansang liga. Hindi ito nadadala ng talento lamang, kundi ang tamang pag-unawa at pagsabay sa takbo ng liga. Grabe yung work na pinasok niya para sa game niya just to get to this level. Ang layo eh. Yung, hindi lang yung outside shot, yung maturity, yung decision making, yung basketball IQ niya. So, pwede mo sabihin complete package lang yun si Jason Castro. Hindi pinaspas ni Jason ang una niyang taon sa PBA. Pagkus ay naging pasensyoso siya sa pagantay ng pagkakataon sa likod ng mga veteranong mga kakampi. Kasi nung rookie year ko, sobrang parang nanibago din ako eh. Siyempre, ang dami kong teammate na mga superstar. I've been teammates with Jason for 6 years now, and you know I've seen his improvement. I've seen his progression as a pro every year, from winning championships together with Talking Tex and sharing finals MVPs. You know, I think what I've known for so long, I think Asia and I think the world will see come August. I think he's obviously, you know, one of the best point guards in the PBA, and he showed during FIBA that he's one of the best guards in Asia. Remember, Jimmy was there, and he had to be able to reach a level in which kailangan siya kumain ng minuto kay Jimmy. Eventually, he got better and better. He worked on things that sabihin natin kulang sa kanya. And he never lost the things that were his advantages, like speed and the ability to finish with strength at the basket. Ayoko naman makipag-compete sa mga teammate ko eh. So, kung ano lang yung role ko, ginagawa ko. Sa likod ng bawat laro at practice, isang kasabihan ang hindi nawala sa isip ni Jason. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun yung sinasabi ni Coach Shot na dapat may ibang
weapon ka pa. Basketball so far dito sa Antipolo. Castro, right on cue. Walang mintisan dito. Yun yung in-improve ko, especially yung mga jump shot. Very minimal yung pagpakialam ko sa form niya. It's all about timing and footwork and balance. And from then, it was up to Jason na. So we worked hard and until he became a very consistent jump shooter. Alam kong may tiwala na siya sa akin. So parang yung opportunity na yun na ginrab ko lang. Dumating din ang pagkakataon para muling lumitaw ang husay at bilis ni Jason. At kasabay ng mga karangalan na kamit niya ay ang pagbansag sa kanya bilang The Blur. Castro. Oh, pretty move from the Blur. Jason Castro, just give it a shot. Castro, stop and pop three, punches it through. And Castro got it. He's making shots everywhere now anyway. No problem. Well, Jason Castro has never been known to fear anybody. He will take the ball strong to the basket. He's got great upper body strength for a point guard. Saan man maglaro si Jason, nakapagdadala siya ng tagumpay sa sarili at sa kanyang kupunan. Sa NCAA, 2004, and then PBL, sa Arbor, back-to-back kami, and then sa RP Youth din. Sa PBA, Tocantex, naka-5 championship na ako sa kanila. And then FIBA. Ngunit para kay Jason, sa harap ng maraming karangalang iyon, may isa pang bagay na matagal niyang inaasam. Sabi nga nila, mako-complete yung basketball career mo kapag nag-national team ka. And then, parang sa akin na sobrang swerte ko pa, first national team ko, qualified sa world kagad. So parang sobrang lucky ko lang na makasama dun sa team na yun.